Amiel, you're here. Bulalas ni Avery na magkita sila sa tapat ng pintuan ng silid niya. Mabuti at nakarating ka. Ngiting-ngiti ang babae na lumapit sa kanya. Akala ko di ka sisipot sa birthday ni Mama. Actually, di ko nga alam kung bakit pa ako narito. Sagot naman ni Amiel. Mula nang mamatay ang kanyang papa, pakiramdam niya outsider siya sa bahay na yon. Ito lang kasi ang tanging nakakaunawa sa kanya sa mansyon. Halika na, naghihintay na sila roon. Mauna ka na, may hinihintay pa ako. Sino? Nasa silid ko, mamaya makikilala mo rin siya. Wika niya, hindi na siya nito pinilit pa. Kung ganon, aalis na ako, susunod ka ha? Oo na. Ito yung taong di na siya tinigilan para lamang pumunta sa kaarawan ng sariling ina. Susunduin pa nga daw sana siya nito sa bahay niya kapag di siya nagpunta. Upang hindi na ito mangulit, pupunta na lamang siya at minabuti niyang isama si Chantal para naman tigilan na siya nito. Di na kasi tama ang ginagawa nito kahit pa asawa na nito si Ace. Ayaw niya ng gulo lalo kung si Avery ang dahilan. Pagkaalis ni Avery, may pumalit naman dito. Chino, akala ko ba nasa abroad ka? Best friend niya ito way back in college. Ito ang palagi niyang kasama kaya naman nagkalapit sila. Mas tinuturing pa niya itong kapatid kaysa sa mga totoong kapatid niya. Tulad niya, loko-loko din ito dati. Kaibahan nga lang ay sobrang mabait ang magulang nito na talaga namang wala siyang masabi kahit ano. Oo, kaso si Tita Anastasia, tinawagan ako. Alam mo naman, di ako maaaring mawala kapag siya ang nakiusap. Natawa siya dito, medyo na-touch din. From America, pumiyahe pa ito para sa kaarawan ng mama niya. Samantalang siya, narito lang sa San Mateo, ngunit mabigat ang katawan niyang dumalo sa kaarawan ng sariling ina. Kumusta ka na? Eto, ayos lang. Nahanap ko na ang sagot sa problema ko. Di naman kasi lingid sa kaalaman nito ang ginawang kondisyon ng ama niya at talaga namang pinagtawanan nito. What do you mean? Pinakita niya dito ang kanyang singsing. What the fuck, dude? Kasal ka na pala. Bulalas ng kaibigan. Oo naman, Chino. Ang daya mo ah, di ka man lang nag-imbita. At sino naman yung malas na babae na pinakasalan mo? Anong malas, dude? Swerte niya ka mo sa akin. Pagtatama niya. Hayop na to? Halika, dito nga tayong mag-usap. Naglakad ang dalawa patungo sa veranda na nasa ikalawang palapag ng mansyon. At doon nagpatuloy ng masayang kwentuhan. Nasaan ang lalaking yon? Tanong ni Chantal nang lumabas siya ng silid. Wala kasi doon si Amiel. Tapos na siya magbihis at mag-ayos sa sarili. Ayaw naman niya itong hanapin, baka maligaw siya sa mansyon. Isa pang dahilan ay baka kung sino-sino pa ang makakita sa kanya. Ang masama pa dito, wala man lang siyang kakilala doon kahit isa. Baka naman mapagkamalan siyang gatecrasher sa party ni Doña Anastasia. Maya-maya, narinig niya ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Amiel? Amiel? Husayang bumukas. Pamilyar na muka ang bumulaga sa kanya. Halatang nagulat din ito nang makita siya. Sino ka? Bakit ka nandito sa silid ni Amiel? Di yata siya nito nakilala. Sa bagay, sino ba naman siya para kilalanin ito? Ordinaryong empleyado lang naman siya nito. Isa pang dahilan, bihira din itong bumisita sa butik sa isang mall. Sa dami ba naman ang branches nito nationwide? Malamang, di nito yun isa-isahin na araw-arawing puntahan. Ako ang asawa niya. Nauutal niyang sabi at nahihiya rin. Asawa? Natatawa nitong tanong sa kanya. Oo. Kung ganon, nasan siya? Lumabas lang siya sandali. Pagsisinungaling niya, di niya naman maaaring sabihin na nagbibihis siya kaya ito lumabas. Lalo lang siya nitong tatawanan kung yun ang irarason niya. Hindi ako naniniwala na asawa ka niya. Avery, sinong kausap mo? Isang boses ng babaeng paparating ang narinig niya, ang ina ni Amiel, si Doña Anastasia. Napakaganda nito sa long dress na kulay dark green na may mga beads pang nagkikinangan. Sino ka? Tila ba din ito gusto na isa siya sa magiging panauhin nito. Obvious naman kasing bisita siya dahil sa ganda ng bihis niya. Mama, sabi niya asawa niya si Amiel. Si Avery ang nagpakilala sa kanya. Natatawa pa ito nang sabihin yon sa ina ng binata. Totoo ba yon? Yes ma'am, ako nga po pala si Chantal Samonte. Nahihiya niyang sabi. Sa sulok ng utak niya, bad trip siya kay Amiel. Basta na lamang kasi siya nitong iniwanan.
Dapat sa pagkakataong ito, narito ito para di siya nagmumukhang tanga sa harap ng dalawa sa pagpapakilala sa sarili. That's not true. You must be kidding, right? Totoo po ang sinasabi ko. Wika niya, pinakita pa niya ang wedding ring nila. Maaring gawa-gawa mo lang yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nag-iilusyon ka lang sa anak ko. Di ang tipo niya ang magpapakasal sa kung sino-sino. Kaarawan ko ngayon, Miss Amonte, or kung sino ka mang babae na basta na lamang pumasok sa pamamahay ko. Lahat ng mga panauhin ko rito ay mga pili lamang at di kakasali dito. Ayoko masira ang maganda selebrasyong kunto dahil lamang sa'yo. Kaya pakiusap, umalis ka na. Mahinahon, ngunit may otorisasyon sa boses nito. Sorry po ma'am, aalis lamang po ako kapag narito na po si Amiel. Hindi, gusto ko ora mismo. Umalis ka na. Gagad ng matanda sa kanya. Mabuti na lamang at sila lang tatlo ang naroon. Kung hindi, malamang napahiya siya sa karamihan. Kesa mangyari ito ay tinawid niya ang landas kung saan sila dumaan ni Amiel kanina. Saan ka pupunta? Di pa man siya nakakagawa ng maraming hakbang ay nakasalubong niya ang binata. Uuwi na. Bakit? Hindi ako welcome dito. Aniya sa nanginginig na boses dahil sa inis niya rito. Nararamdaman niya ang paghawak nito sa braso niya, habang ang mata nito ay lumagpas sa likuran. Pinihit siya nito para maging magkaagapay sila. Ma, kayo pala. Happy birthday. Nakangiting bati nito sa ina. At sa tingin mo, Amiel, magiging masaya tong birthday ko ngayon? Gayong inuwian mo ako ng manugang na kung sino-sino lang? Halos mawala sa pwesto ang kilay ng matanda sa inis nito kay Amiel. Siya ba? Natatawa nitong turan kay Chantal. Maganda naman ah. Ma, dapat ang ganitong issue di na natin pinapalaki pa. Sinabi ko na sa'yo to, Amiel. Ayokong uuwian mo ko ng kung sino-sino lang na babae mo. Wala akong magagawa, mama, kung ayaw mo sa kanya. Sorry, kasi siya ang gusto ko eh. Kung ayaw niyo sa kanya, then fine. Wala namang mawawala sa amin. Aalis na lamang kami. Siya nga pala, eto ang regalo ko sa inyo. May inabot itong paper bag sa ina. Sa tingin pa lamang mukhang milyon na ang halaga. Hindi man tayo palagi nagkakasundo at madalas kaaway mo ko. Okay lang, binabati ko kayo ngayong kaarawan mo. Happy birthday, mula sa puso ko. Sana mag-enjoy kayo sa party nyo. Marahan niyakap ng binata ang ina na nooy wala nang nasabi pa kay Amiel. Nakahati ang puso kung ano bang dapat gawin. Gusto man sana nito mag-stay ito sa mahalagang okasyon sa buhay niya. Kaso may dala itong di niya gusto. At di niya maipilit si Amiel na iwanan ng kasama. Kilala niya ang anak. Di basta ito padidikta sa kanya. Bagay na labis niyang kinakagalit dito. Halika na, Chantal. Hinawakan nito sa braso ang dalaga at sabay sila lumabas ng mansyon kung saan sila dumaan kanina. Sorry, dahil sa akin nasira ko pa yata ang mood ng mama mo. Pati ikaw, di ka tuloy nakadalo. Tinamaan tuloy konsensya ang dalaga. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat. Huwag mong alalahanin yon, sanay na ako sa kanya. Alam mo, dapat nga di na tayo nagpunta pa. Dahil nararamdaman ko na ganito talaga ang mangyayari. Hindi ko kasi sila kasundo, lalo na ang mga kapatid ko. Malungkot nitong sabi, medyo naaawa tuloy siya. Okay ka lang? Tumango ito ng marahan sa kanya. Ikaw, ano ba sinabi sa'yo ni mama kanina? Wala lang yon. Bali walang wika niya. Di naman siya manhid para di masaktan sa sinabi ng ina nito kanina. Palibhasa, di siya sanay na nakakatanggap ngayon ng ganoong mga salita. Ngunit habang pinapanood niya si Amiel habang nagsasalita ito kanina, ay kakatuwang nabura na ang bigat sa dibdib niya. Palabasin mo na lang yung sa kabilang tenga ang mga sinabi niya. Ganon talaga bunganga niya, medyo masama ang pagkahulma. Di ako magtataka kung bakit ganyan din ang bibig mo. Bakit? Ano meron sa bibig ko? Minabuti niyang wag na lang itong sagutin. Kung ano ang lumalabas sa bibig ko, yun ako. Walang halong pagpapanggap. Maya-maya ay sabi nito. So yung sinabi mo na wala kang gusto sa akin, totoo yun? Aniya na walang kakurap-kurap dito. Natawa ito sa tanong niya. Naalala mo pa pala yon? Bakit hindi? Kahapon lang naman yon. Bumuga ito ng hangin. Matanong kita, bakit ba pinapakasalan ng lalaki ang isang babae? Sagutin mo ako ng diretsyo. Hindi yung sasagutin mo ako ng tanong din. Inirapan niya ito. Sagutin mo lang ang tanong ko, yung common ang isasagot mo, ha? Siyempre, dahil mahal niya ang babae, gusto niya ito. Wika niya. Siguro naman, nasagot ko na ang tanong mo. Wika nito bago humawak sa manibela.
Napataas ang kilay niya rito. Posible ba yon? Kabago-bago lang nila. Mga lalaki talaga sinungaling. Madilim na ang paligid kaya di niya namalayan kung nasa na silang lugar ni Amiel. Ang tanging alam niya ay pabalik sila sa bahay nila sa Sitio Pulang Lupa. Pero sa nakikita niya, di pamilyar na lugar ang kinahihimpilan nila. Dito na tayo sa bahay ko. Bahay mo yan? Oo, bakit? Bakit pa nga ba siya magtataka na ito ang tirahan ni Amiel? Mayaman ito. Kaya dapat, expected na niya na dapat imarang niya ang tirahan nito. Bakit dito? Akala ko ba sa bahay namin? Paano yung mga gamit ko? Hayaan mo, bukas ipapakuha ko na lang sa driver ko. Huwag mo sabihin matutulog ako sa ganitong itsura. Tukoy niya sa mahabang dress na suot niya. Relax, ako nang bahala, okay? Bumaba ang binata saka nito binuksan ang gate. Muli itong sumakay sa kotse at pinasok nito ang sasakyan sa loob ng bakal na trangkahan. Napasunod na lamang siya dito hanggang sa buksan nito ang double door ng bahay. Pagkapindot nito sa switch ay sumabog sa loob ng bahay ang liwanag at lumitaw sa harapan niya ang malalabi na hotel na bahay ni Amiel. Yellow lights na nanggagaling sa kantuhan ng kisame ang nagbigay liwanag sa kanila. Minimal lang ang mga kasangkapan doon. Brown sofa, super laking flat screen na TV na kasi laki na yata nito ng kinabitan nitong pader. Mayroon ding ilang mga painting sa pader nito. Mag-isa ka lang dito? Aniya habang iginagala niya ang mata sa kabuuan ng bahay. Napakatahimik kasi. Oo. Sino naman nagme-maintain ng kalinisan dito? Nagluluto para sa'yo? Naglalaba? Wala sa loob na tanong niya. Ako rin. Talaga? Sa busy nito sa trabaho, imposibleng magawa pa nito yon. Hindi naman ako makalat. Tsaka di ganun kalaki tong bahay ko, madali lang tong linisin. Yung sa paglalaba naman, dinadala ko sa laundry shop ang mga damit ko. Aside from that, may automatic washing machine naman, sakaling tama rin ako magpunta roon. Madalas akong kumain sa resort, at kapag may time ako, nagluluto ako para sa sarili ko. Napagibit balikat siya. Kuripot mo naman? Hindi naman ako kuripot. Ayoko lang may kasama ako dito sa bahay ko. Kapag rest time ko, ayoko may nang-iistorbo sa akin. Paano na ngayon yan? Narito ako. May istorbo kita palagi. Okay lang ba sa'yo? Kasi kung hindi, doon na lang ako sa amin. Pupuntahan na lang kita kapag kailangan. Hindi mo na kailangan maghiwalay pa ng tirahan sa akin. Ang mag-asawa dapat sa isang bubong sila nakatira. Mabuti pa umakyat na tayo. Sumunod siya rito paakyat ng hagdan nasa ikalawang palapag. Ito nga pala ang magiging silid natin. Nito pagkabukas ng pintuan. Kasing laki ito ng kwarto sa mansyon. Mas maganda lang ang silid ni Amiel dito dahil moderno ito at may king size na higaan. Silid natin? Oo. Bakit parang gulat ka? You mean magiging magkatabi tayo dyan sa kama? Bakit? Anong masama doon? Mag-asawa tayo. Hindi ba napag-usapan natin na walang Naaalala ko ang sinabi mo, pero it doesn't mean na magsasama sa kwarto, magsisex na agad tayo. Diretsyong sabi nito. Kahit na, gusto ko pa rin yung may space ako. Ayoko namang matempt ka na gumawa ng labagsan ng pagkasunduan natin. Isa pa, ikaw na rin na nagsabi na ayaw mong may umaabala sa'yo sa pamamahinga mo. Okay lang na abalahin ako ng asawa ko. Wika nito. Di ako ganoon tipo ng lalaki. Hindi ako kikilos hanggat wala kang pinapakitang motibo. Matulog ka dyan sa gilid, ako naman dito. Malaki ang kama kaya kasya tayo dito. Gagad nito at naupo ito sa gilid ng kama. Amiel naman, ayoko talaga magkasama tayo dito. Bakit? Sa akin ka ba talaga natatakot? O sa sarili mo? Tanong nito na nagpangisi sa kanya. Hindi no, may tiwala ako sa sarili ko. Sa'yo, ni Katiting wala. Asik niya. Pakiramdam niya, iniisahan siya nito, kaya kailangan niya magpakawais. Okay lang yung nararamdaman mo. Di ko inaalis sa'yo na magduda sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung sakali man na may mangyari sa atin, ayos lang yon. Safe na future ng magiging anak natin. Kaya relax ka lang dyan. Wika nito, sabay tayo at pumunta sa banyo. Pagbalik nito, nakapantulog na itong suot. Habang siya, di pa rin makaupo sa kama. Doon siya sa couch umupo na nasa gilid nakapwesto. It's been a long day. Gusto ko nang matulog. Kaya ikaw rin. Mahiga ka na. Wika nito, nahiga na nga sa kama. Huwag ka mag-alala, pagising mo bukas, ikaw pa rin si Chantal. Di ako yung tipong namimilit ng babae. Wika nito, at tingin niya naman nagsasabi ito ng totoo.
Kasi kung may balak ito sa kanya, malamang kanina pa siya dinambahan nito. Patutulugin mo akong ganito ang damit ko? I'm sorry. Nito at tumayo ito papunta sa cabinet at binuksan yon. Heto, mamili ka dito ng may susuot mo. Napatayo siya upang lapitan ng cabinet. Tumambad sa kanya ang sari-saring damit na pambabae. Kanino to mga to? Niya. Para bang may tumira na doon at nakaiwan ng mga gamit na yon. Gamitin mo na lang, wag na marami pang tanong. Ayokong gumamit ng isang bagay na walang paalam sa may-ari. Lahat ng narito sa bahay na to, pag-aari ko at ako nagbibigay pahintulot sa'yo. Huwag mo sabihin na sa'yo itong mga damit pambabae na to. Natatawa niyang tanong dito, bagay na ikinasalubong ng 2 kilay nito. May imagine pa lamang niya na nakadamit pambabae si Amiel, talaga natatawa na siya ng sobra. Pakiramdam niya, namumula na ang mukha niya sa kakatawa, habang si Amiel mukhang napipikon na, nagpipigil lang ito. Hindi sa akin yan. Seryoso nitong sabi. Sa mga naging babae ko yan. Alam mo naman, gwapo, kaya sadyain talaga ng mga babae. Naiwan nila dito, kaya sa'yo na lang, di naman nila babalikan pa. Naisara niya ang 2 pintuan ng cabinet. Okay lang pala na ganito ang itsura ko, matitiis ko na to. Formal niyang sabi, ngayon ito naman ang nagpipigil ng tawa sa kanya. Bakit tayo mong gamitin ang mga yon? Huwag ka mag-alala, walang buni ang may-ari ng mga damit na yan. Malilinis naman yung mga babae na inuwi ko rito. Mababango at makinis pa ang balat. Kaya safe sa'yo yan. Sabi pa nito na tila nagmamalaki pa. Di ako katulad ng mga babae na nagsuot ng mga damit na yan, Amiel. Di ako nagpunta dito sa bahay mo para lamang samahan kang gumawa ng kababuyan dyan sa kama mo. Sa sala ako matutulog. Asik niya dito sabay marcha patungo sa pintuan. Bago pa niya mabuksan yon ay napigilan siya nito. Sandali, ito naman di mabiro oh. Sa'yo talaga yung mga damit na yon. Matiyim ang mata niyang tumingin sa mata nito. Kulang na lang matusok niya ito sa matalim na mga tingin niya. You can check the price tags. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo ring amuyin. Amoy butik pa yung mga yan. Isa pa, wala akong ibang babae na pinatuloy dito sa bahay ko, maliban sa'yo. Naramdaman niya ang kamay nito na humawak sa braso niya at iginiya pabalik sa harapan ng cabinet. At totoo nga ang sinabi ng lalaking to. May price tag pa yung iba at kumpleto ang mga set na damit pambabae para sa kanya. Kumuha siya ng sleepwear at dinala ito sa banyo. Napatingin siya sa rack na nakakabit sa pader. Kumpleto yung hygiene supply para sa babae at palalaki. Mula sa body wash, shampoo, body soap at etc. Yung sa palalaki ay may bawas na. At yung para sa pambabae ay nakasealed pa. Para tuloy siyang na-tempt na maligo. Kaya lang baka kung anong isipin niya kapag maligo ako. Baka nalang isipin niya nagpapabango ako sa kanya. Ganito, pwede naman tuyuin kong mabuti ang buhok ko para di niya mahalata. Wika niya at ganun na nga ang ginawa niya. Kinilig pa siya habang ginagamit ang mga body wash at sabon na naroon. Matapos niyang maligo ay tinuyo niyang mabuti ang kanyang buhok gamit ang tuwalya para sa kanya. Sinigurado pa niyang tuyong-tuyo yon bago siya lumabas ng banyo. Halika, tuyuin natin yung buhok mo. Malamig dito, baka sipunin ka. Sabi ni Amiel, doon niya napansin ang hawak nitong hairdryer. Nahalata pa rin pala nito na basa ang buhok niya. Pero wala naman siyang nabasa sa mukha nito na kung anong mali siya. Hinayaan na lamang niya na i-blower ang buhok niya. Malamig na kasi ang aircon. Tama ito, baka sipunin siya. Ngayon pa lang nararamdaman niya ang lamig sa balat niya. Parang sanay na sanay ka ah. Pabiro niyang sabi dito habang nakatayo ito sa likuran niya. Siya naman nakaupo doon sa silya. Di mo ba alam? Dati ako sa parlor nagtatrabaho. Base sa ngisi nito, nahihiwagaan niyang pinagloloko na naman siya nito. Ikaw talaga, napakasinungaling mo. Gigil niyang sabi sa binata at sinugod niya ito ng kurot sa tagiliran. Kaya lang, di naman tagiliran ang natamaan niya. Kundi yung abs nitong matigas pa yata sa kahoy. Kaya di niya ito nakurot at pakiramdam niya nasa dulo pa yun ang daliri niya kahit hawak pa niya ito.